Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay XRP or Ripple sapagkat meron daw po siyang ipinakitang dalawang technicals na ito ay maaring muling mag-parabolic. Yan, kapag sinabi po nating parabolic ay magkakaroon po ito ng price surge or magiging mabilis yung kanyang pag-akyat. Yan, or pag-akyat sa presyo. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito mga ka-crypto ay market analysts have identified bullish XRP structures on the daily and monthly price charts. Yan, with one of these setups signaling an imminent parabolic rally for XRP. Yan, isa daw pong market analyst ang nakakita ng isang bullish XRP structure or parang formation po yan. Nakita po niya sa daily at saka sa monthly price charts. At yan ang isa po sa kanila ay nagpapakita ng isang nalalapit na parabolic rally. Ayan. Kaya maganda po itong balita kung sakaling magkatotoo ito. Pero ang problema ay sinosuppress daw po kasi ang market price ni Ripple or XRP. Sabi dito, renowned crypto analyst JD highlighted this structure in his latest XRP analysis. Ayan po mga ka-crypto, si JD, isa po siyang, sa aking pagkakaalam ay si JD ay isa po siyang Pinoy. Ayan, kapwa Pinoy po natin at magaling po siyang technical analyst. Kaya isa na rin po siya sa madalas na kunin ng mga news outlets. At yan, i-feature yung kanyang technical analysis. Yan, his report considered an XRP monthly chart in which he pointed out the effects of two phenomena in catalyzing a substantial price upsurge for XRP. Ayan, in his analysis, JD called attention to a multi-year downward trend line and the moving average convergence or divergence or MACD indicator. According to the analyst, when the MACD crosses above the zero threshold, it usually signals a looming parabolic surge. Kaya yan, isa pong indicator na ginamit niya rito ay ang MACD. Ayan, kung nagkaroon daw ng cross sa zero threshold ang MACD, ito raw ay madalas na isang signal na magkakaroon ng parabolic surge. Ayan, however, XRP would need to break out of a descending trend line for this surge to occur. Ayan, kasi naglalaro po siya sa loob ng isang or sa ilalim ng isang descending trend line. Kung makikita po natin yan sa ating trading chart. Ayan, nakita ko na rin po ito, descending trend line. At kailangan po niyang makawala rito or mabasag niya yung descending trend line para magkaroon ng surge. The combination of these two events has only happened once in XRP's entire history from late 2013 to early 2017. Kaya ayan, ito po talaga yung pumipigil sa kanya, yung descending trend line na ito. Kaya posibleng kung mapipigilan ng descending trend line yung pag-angat ng XRP ay hindi po magaganap yung price surge na ito, yung surge na ito. Pero kung pag nakawala po siya rito, ayan, posible po siyang magkaroon ng matinding surge. At sabi rito ay isang beses lang po. Yan, only happen once. Yan, na naganap sa kasaysayan or history ng XRP yung ganito, yung matinding breakout sa isang trend line. Yan, na kung saan ay sumabay ito sa cross ng MACD. Yan, sa above zero threshold nito. At ito ay naganap noong taong 2013 at ang from late 2013 to early 2017. Notably, XRP surged to a high of 0.06144 in December 2013. Shortly after its launch, yan, nagkaroon ng surge ang XRP noon ng ganitong presyo, 0.06144 noong December 2013.
pagkatapos ng kanyang launching. Nonetheless, this rally met opposition from the bears, resulting in 7 months of consecutive price declines. Although XRP showed resilience in the following months, it remained in a downtrend. Kaya yan po yung umpisa ni XRP noon. Meron kaagad siyang opposition mula sa mga bears. Kaya nung sumunod na mga 7 months nito ay nagkaroon ito ng price declines. Pero yan, nagpakita po ng resilience ang XRP sa mga sumunod na buwan, pero ayan, matindi pa rin yung mga bears. Kaya mukhang kung pag yung bears talaga ang kumukontrol ay parang noon pa ito, parang nung since launching pala nito ay ni XRP ay talagang matindi na ang mga bears. Kaya parang matagal nang may manipulation or suppression dito. Yan. Pero umpisa pa lang naman po kasi ito. Pero yung magtataka ka rito kapag umpisa ay dapat maganda yung performance. Hindi siya nasusuppress ng mga bears. Pero ayan, this downtrend persisted for 4 years, creating a 4-year downward trend line. Kaya ayan, yung kanyang downtrend na ito ay umabot po ng 4 years. Kaya yung downward trend line niya na ito ay nabuo po. 4-year, tinawag po na 4-year downward trend line. Kasi tuloy-tuloy yung kanyang pagbagsak sa loob ng 4 na taon na ito. XRP eventually broke out of the trend line in March 2017. Ayan, nabasag po yung trend line na ito nitong March 2017. Interestingly, this breakout coincided with both lines of the MACD indicator crossing above the zero level. XRP surged 650 times after the breakout, JD's chart says. Kaya ayan, nung nagkaroon ng breakout noong March 2017 ay ayan, ito po ay tumugma or tumapat sa crossing ng MACD sa zero level nito. Kaya nagkaroon ito ng surge ng 650 times. Kaya ngayon, yung ganito na nangyayari ngayon ay posibleng ganito na rin yung sitwasyon na nangyari noon. Kaya yan yung naging basihan ni JD. XRP aims for another parabolic run. The 650 times rally resulted in the XRP all-time high of $3.31. However, the asset faced another opposition, leading to a second period of declines. Despite showing resilience over the years, XRP remains within the confines of this downtrend. JD's chart suggests the downtrend has lasted 8 years, but data confirms it's 6 years. Ito po yung kanyang chart po ni JD. Ayan, ito po yung 4-year trend line na breakout noon. Ayan, kitang-kita natin yung MACD nag-cross sa above zero. Ayan, dito po yan sa ilalim. Both lines cross zero. Tapos, ayan, nabasag niya po yung 4-year trend break line. Kaya nakikitang-kita natin dito, nagkaroon ng price surge. Ayan, 650 times po yan. At ngayon, sa kasalukuyan, nakikita po natin, meron din po tayong trend line dito. 8-year trend line po dito sa chart ni JD, pero nakumpirma po na 6-year lamang po ito. Ayan, at ang hinihintay po natin ay kung mababasag ito ay magkakaroon din siya ng price surge na katulad din ng 650 times na dito. At syempre, ayan, kailangan din na magkaroon ng close dito sa above ng 0. Yan ang ating MACD. Ayan, ganyan lamang po kasimple yung kanyang analysis dito. Amid the general bearishness, JD says the chart presents a reason to switch sentiments. He confirmed that the MACD indicator is now close to crossing above 0. Ayan. Malapit na daw pong mag-cross ang MACD indicator sa 0 threshold nito. However, he noted that both lines of the indicator need to register this bullish cross to confirm the impending run. Ayan, kailangan na yan po yung mga condition na dapat na maganap. Ayan, crossing ng MACD indicator at saka yung breakout sa trend line. Should this occur, XRP could break out of the current 6-year downtrend. According to JD, the combination of these two events would mark the start of another parabolic surge for XRP, similar to the 650 times increase. However, he chose not to set a definite price target. Kaya ayan, kung sakaling nangyari na
nabasag ang 8-year trend line at nagkaroon ng nag-close ayan, sa above 0 yung ating MACD, ay ayan, magkakaroon ng parabolic surge katulad ng nangyari rito sa 650 times na ito. Pero hindi po nagbigay ng target price kung hanggang saan yung kung hanggang saang presyo yung pwedeng akyatin ni XRP kung pag nangyari yan. The cup and handle pattern. Meanwhile, in the short term, XRP has battled the bears at the 0.60 price threshold. Amid this battle, the asset has formed a cup and handle structure, according to technical analyst Cryptos. The cup and handle pattern usually signals an imminent continuation of a previous uptrend after a period of consolidation. Ayan, meron din po tayong isang analyst dito. Siya po si Cryptos. At meron po siyang nakita na pattern. Ito po yung cup and handle pattern. Isa po itong pattern na nagbibigay ng signal na ng ayan, continuation, imminent continuation na uptrend po yan. Ibig sabihin ay magpapatuloy lamang po sa pag-akyat ang market price ni Ripple. Ayan, ito po yung kanyang nakikita na cup and ulit yun, cup and handle pattern. Ito po yung cup, yan, yung malaki na yan. Tapos ito naman yung kanyang handle. Ayan, kung pag nabasag po yung ayan, yung kulay green na zone na ito, kung pag nakabalik po yan sa ibabaw, ay patuloy lamang po ito sa kanyang pag-akyat. Kaya ganyan lamang po, cup and handle na pattern. Cryptos emphasized the XRP needs to close above the green resistance point currently sitting at the 0.64 price territory. XRP currently trades for 0.6136, up by 1.54% over the past 24 hours. However, trade volume has declined 10% to 836 million, 836.5 million. Ayan, $1 million. Kaya yan po ulit yung mga nakita, yung mga analysis ng mga dalawang mga kilalang crypto analyst natin dito. Yan, nagbigay po sila ng dalawang bullish signals para dito kay XRP. Yan, may imminent or papalapit na parabolic na magaganap sa market price ni XRP. Kaya yan, asahan po natin yan. Kung sakaling yan nga, pero ang problema rito kung totoo nga na sinosuppress yung market price ni XRP or Ripple, ay baka medyo matatagalan pa yan or baka magfe-fail yung mga nakikita rito na pattern ng mga analyst. Yan, pero sana ay hindi, sana nga ay malapit na ngang sumabog yan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.